Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan, ikaw ba ay napadaan lang sa aking YouTube channel? Welcome ka. At dahil napadaan ka dito, matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin. Kaya naman panoorin niyo po ang aking mga video na ito at matutulungan kayo kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Kaya naman, panoorin na ang aking mga recipe at tsaka na makakatulong ngayong araw mga kawaray ay marami po akong pa-order na pansit. Kaya naman naisipan kong i-vlog ito at i-share ko po ito sa inyo para kahit papano ay makatulong po ang video na ito at magkaroon kayo ng konting idea kung paano nga ba niluluto. At hindi nga lang pansit ang po-order ko ngayon dahil mayroon din po itong kasama ang ubi palitaw. Kung gusto nyong panoorin ito, nasa YouTube channel ko po ito. Hanapin nyo po at panoorin at makakatulong po ito sa inyo. Kaya naman tara, samahan nyo po ako at pagluluto na tayo ng Unang ginawa ko dito ay pinakuluan ko muna itong ating baboy na gagamitin pang sahog dito sa ating pansit. Nilagyan ko siya ng magic sarap at konting asin lang. Pinakuluan lang natin ito hanggang sa ito ay lumambot. Pagka ito ay kumulo na ng 20 minutes, ayan, pagkakulo ng 20 minutes, ito ay titingnan natin kung malambot na ba siya. Dahil pagka malambot na siya, ay pwede na natin siyang patayin. Dahil nga po ay piprituhin pa natin ito. Mga kawaray, nabili ko lang siya ng 150. Maliliit lang pong slice. Ito yung pangsahog lang natin sa ating pansit bihon. Pagkatapos ay ito kakailanganan natin ng kalahating kilo ng pansit bihon. Ang gagawin ko dito ay ibababad ko ito sa tubig para madaling maluto. Once nalutuin na natin ay hindi na po ito magtatagal pa. Pagkatapos nating maibabad itong ating bihon, ngayon hiwa-hiwa na tayo ng sibuyas at ang ating bawang. Itong ating bawang ay dinamihan ko na po ito. Ito ay gumamit po ako dito ng 7 pieces dahil gusto ko mas maraming bawang ay mas lalong sasarap itong ating espesyal na pansit. Tapos nating may slice itong ating bawang ay susunod naman na natin ang ating sibuyas. Ang aking sibuyas ay 2 piraso po ito. Medium size po ang ginamit ko dito para mas madami din pong sibuyas ay mas masarap po talaga. Alam niyo po ba na mahilig talaga ako sa sibuyas? Kaya naman kapag nagluluto ako, kailangan madaming sibuyas dahil ang sibuyas ay kinakain ko po yan. Pinipili ko ang sibuyas at yan talaga ang inuulam ko. So pagkatapos na nating i-slice ang ating sibuyas, ngayon ay i-slice naman natin itong ating kinchay. Ang ating kinchay ay hindi mawawala ito sa ating pansit bihon. Pagka wala kang kinchay, hindi sasarap ang iyong pansit. Pagkatapos na natin maihanda lahat ng ating kakailanganin dito sa ating pansit, ngayon ay gigisahin na po natin ito. Ang ating gagawin dito ay maglalagay tayo ng ating oil. Nasa sa inyo kung gaano kayo kadaming maglagay. Yung akin kasi ay naglagay lang ako ng 2 tablespoon. Ang ginawa ko dito ay prinito ko muna itong ating pinakuloang baboy na ating isasahog sa ating pansit. Ito ay ilalagay natin sa toppings at isasahog din natin yung kalahati nito. Tapos na ganito na ang kanyang kulay, slice po natin yan ng maliliit. Hiwain po natin ito ng maliliit kasi ito po ay itatoppings natin dahil napakasarap nito kapag ka ito ang ating itatoppings. Ay yung mantika nung ating pinagprituhan ng ating baboy ay dyan na po mismo tayo maggigisa ng ating sibuyas at ang ating bawang. Pinagsabay ko po ang aking pagluluto para sabay sila at mabango pagka magkasama ang kanilang amoy. Pagkatapos niyan, tsaka ko naman po piprituhin ulit itong ating hipon. Itong hipon ay nabili ko siya ng 100. Ayan, konti lang siya, pang toppings lang natin. Saglit ko lang po itong prinito, itong ating hipon. Pagka maprito na natin, ayan, makikita nyo naman naluto na siya. Mabilis kasi itong maluto itong hipon eh. Ang gagawin ko ay tatanggalan ko ng ulo. Separate ko po yung kanyang katawan. Paghihiwalayan ko po ang ulo at ang katawan nitong hipon dahil ang ulo niya ay yun yung malasa. Kaya naman ang katawan niya ay yun yung pangtatoppings ko sa aking pansit. Pagkatapos, ito na nga hiwalayin na natin, paghihiwalayin na natin itong ulo at yung katawan nitong ating hipon. Once na mahiwalay na natin, okay na, tsaka naman natin i-add natin ang ating baboy na kanina na prinito. So, ito na, gigisahin lang po natin ito. Lalagay na tayo ng toyo. Unahin niyo po yung toyo para mas malasa. Ito ay naglagay ako ng 1/2 cup and then 1/4 cup. Nag-add na lang po ako. Depende sa panlasa nyo. Then, naglagay naman po ako dito ng water. 4 cup
po ang inilagay ko, saktong-sakto dito sa ating pansit. 4 cubes shrimp, 2 piraso. Ito yung napakasarap pag itong gamitin nyo. Black pepper, nag-add din po ako dito. Pagkatapos ay maglalagay din po ako dito ng asukal. 3 tablespoon po ang inilagay ko. Bakit nga ba naglagay ako ng sugar? Dahil gusto kong manamis-namis na masarap. Parang gano'n na. Talagang sobrang sarap niya talaga. Alam nyo ba na mas malinamnam kapag maglalagay tayo dito ng oyster sauce? Ito nga pala ang ating oyster sauce na ginamit ay Mamacita. Depende lang din sa inyo kung anong gusto niyo. Madami namang brand ng oyster sauce, pero gusto ko lang talaga ay Mamacita. Pakukuluan lang po natin ito once na kumulo na itong ating pinagsama-samang mga ingredients. Titikman niyo po ito ha, bago niyo po ilagay yung bihon. Kung okay na po ba ang panlasa niyo, kung sakto lang po ba, kung matamis po ba siya o sobrang alat. Kung sobrang alat, magdagdag kayo ng konting asukal. Uunahin po nating ilagay itong ating kanton. Ito ay 400 grams po. Ayan, pagka naluto ng ating kanton, at saka naman po natin ilalagay ang ating bihon. Hindi naman yung sobrang lutong-luto yung kanton bago nyo ilagay yung bihon. Kailangan maluluto pa. Magluluto pa lang. Yung nagluluto kayong ng pansit kanton, ganun. Hindi siya sobrang lata. Alam nyo naman po yan ma-feel nyo kung sobrang lata po ba. So, ayan na. Tsaka naman na natin ilalagay ang panghuli itong ating gulay. Alam nyo ba na pinanghuhuli ko talaga ilagay itong gulay kasi ayoko nang magiging lata ang ating gulay. Gusto ko crunchy pa siya. Pero nasa sa inyo naman kung paghihiwalayin nyo din po ang pagluto ng gulay. Pero para sa akin, para hindi na mahirapan pa, pinagsabay ko na. Pero ang ginawa ko ay pinanghuli ko ang gulay bago ko ilagay itong ating bihon. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa mawala na ng tubig. Once na mawala na ang tubig niyan ay luto na. At hindi po ito lata. Itong ating pansit ay sakto lang sa tubig na inilagay natin. Once na okay na siya, hanguin na natin at ilagay na naman natin ang kinchay. Alam niyo ba kung bakit ko pinanghuli ang kinchay? Kasi gusto ko hindi siya malata. Hindi siya yung malata ang ating gulay. Itong ating kinchay. Napakasarap ang kanyang amoy at ang kanyang lasa. Then, inilagay ko na po ito sa dahon ng saging na nilagyan ko din naman po ng bilao. Bilao na ginamit ko dito ay 14. Size 14 po ito. Saktong-sakto at marami pa po ang sobra. Pwede po kayong ang gamitin nyo ay 16. Kakasya po ito. Itong ating isang recipe ay size 16 po ng bilao ang pwede. So, eto na siya mga kawaray, naluto na. Tsaka naman tayo maglalagay ng toppings. Yung nilagay nga natin ay yung baboy kanina. Then, ito na nga po ang hipon naman. Nasa sa inyo kung paano nyo i-design. Then, binudburan natin yan ng masarap na chicharon. Pero nasa sa inyo kung maglalagay kayo, optional lang po yan. Ako kasi, nilagyan ko na din ng chicharon para the best na. Sobrang sarap tat para hindi kayo makalimutan ng kakain ito, diba? Hanap-hanapin kayo. Alam nyo ba na mas maganda na magluto kayo na pasarapin nyo kaysa naman tipirin nyo dahil nga mura. Ang gawin nyo, mahalan nyo at sarapan nyo para ang customer nyo ay patuloy at kayo talaga ang hahanap-hanapin. Kasi alam naman nila yon, maintindihan naman nila na mahal ang mga bilihin ngayon. Kahit na mahal yan, at kung masarap naman ito, talaga namang mag-o-order at mag-order pa rin sa inyo. Mura nga, pero hindi naman masarap. At talagang ayoko ng ganun. Hindi ako kumakain ng hindi masarap talaga. Hindi ko nga alam, pero talaga, hindi ko alam ayoko lang na mag-order ako. Dahil hindi yung ine-expect ko, hindi nararating ng aking panlasa. So, eto na mga kawaray, natapos na natin. Naluto na natin itong ating masarap na pansit bihon. At sana ay nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon at may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo naman po, please subscribe my YouTube channel, ang Madiscarding Waray. At syempre, gustong hiramin lahat ng aking mga paninda, mga picture ng aking mga tinitinda, mga kakanin, ay i-follow nyo po ako sa aking Facebook page at nandoon lahat po ng mga picture na yan ay pwede nyo po gamitin at pwede nyo po itong i-post sa inyong mga Facebook at tiyak na makakatulong po ito sa inyo. So ayan, hanggang dito na lang mga kawaray at sana ay patuloy pa po kayong manood sa aking mga videos. At dahil nga dyan mga kawaray, shoutout muna natin ang lahat ng mga nanonood at nagpapa-shoutout at mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat mga kawaray na patuloy po kayong nanonood
at gustong magpa-shoutout. Siyempre, umpisahan muna natin kay Ma'am Marisa Bombales. Wow, sarap kawaray. Alam mo ba, ang titinda ako ng palitaw, isang version lang. Ngayon, kopyahin ko po ang palitaw mo. TY, thank you Ma'am Marisa Bombales. Shoutout po sa inyo. John May 1764. Hi, new subscriber from Cavite. Thank you for sharing. Thank you, ma'am. Hi po sa lahat ng mga taga Cavite po. Lalong-lalo na kay Ma'am John May. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you sa panunood nyo at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Talagang na-appreciate ko po ang panunood at pagko-comment mo. Thank you, ma'am. Ito pa po ang sabi ni Ma'am Marisa Bombales. Maupay na adlaw man. Lagi akong nag-aabang sa mga bago mong gawin. Kakanin. Salamat. Thank you, ma'am. At i-shoutout din po natin si Lorna Ambalate. Lorna Ambatale. Ayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lorna Ambatale, 2919. Thank you for sharing, Ma'am. Galing nyo po talaga. Thank you, Ma'am. At natuto kayong magluto ng iba't ibang kakanin at nagko-comment kayo sa akin. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Sol Mary Follow 9668. Gusto ko ang gawa mo lalo na sa iba ang kulay ng lumpiang wrapper. Ayan, ma'am. Panoorin nyo lang po yan at matututo kayong gumawa ng lumpia wrapper. At si Bian Validalanto, ang sabi niya, thank you for sharing this. Bienvenibalanto 9673. Thank you po sa panunod nyo at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel, ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Kelma Montiato 3749. Wow, new subscriber here watching from Hong Kong. Ayan, ma'am. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa akin dyan sa Hong Kong. Lagi po kayong mag-ingat at lalong-lalo na kay Ma'am Jelna Montiato. Thank you po sa panunod nyo at pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Maria Jeneline Ibanez. Ayan, shoutout po sa inyo, Maria. Ma'am Maria Jeneline Ibanez. Sarap naman yan, ang sabi niya. Thank you po. At syempre, shoutout din po natin si Dayan Gatchelia na palagi po itong nagpapa-shoutout at nanonood sa atin. Ang sabi niya, wow, pwede pa po palang saing yang paggawa ng pichi-pichi, pero madam, pwede siyang isaing muna bago lutuin sa gata. Thank you, ma'am. Ang suggest ko lang talaga para isahan na lang, ito ay isaing na lang. Pero depende yan kung paano nyo pulutuin ang inyong pichi-pichi. Malagit, napakasarap at napakatipid sa ingredients, ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Jenita Lumuntad. Ayan, Jenita Lumuntad. Shoutout po sa inyo. Ang sarap naman yan. Pichi-pichi po, ma'am. Taga-summer din po ako. Lagi ako nanonood sa YouTube channel mo. Ayan, thank you, ma'am, sa aking kababayan. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na dyan sa summer. Ang sabi ni Ma'am Jenelit Talumuntad. Ayan, shoutout din po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola 9003. Wow, sarap. Thank you for sharing. Kakaibang recipe ang kakanin. Love it. Yummy. Ang sabi ni Ma'am Maria Corazon Tanola. Shoutout po sa inyo, Ma'am Cristela Aguilar. Ayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Wow, thank you for sharing. Shoutout watching from Japan. Lahat ng mga shoutout sa lahat ng mga taga-Japan na nanonood sa akin. Shoutout sa inyo at mag-ingat po kayo. At shoutout din po natin si Lima Angela Vallejo. Picture pa lang, parang masarap na. Thank you sa pagbigay ng idea. Thank you, ma'am. At si Lolita Noval. Try ko din itong pichi-pichi malagkit talok. Yummy. Opo, mama. Napakasarap. Ito na lang. Itatayo ko na lang pangalan ko talaga dito. Napakasarap at napakadaling gawin. At pwedeng-pwede nyo po itong ipangbenta. Kaya naman, gayahin nyo po iyon. At hiramin nyo po ang aking mga picture na pwede nyo ipang-post sa inyong mga FB. Dalawin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Cabiges. At matutulungan kayo nun. At syempre, shoutout din po natin si Sir Leonardo Bernardo. Ang sabi niya, magkanong benta mo? Ano po yun, Sir Leonardo Bernardo? Shoutout po sa inyo, Sir. Grace Hove 8488. Grace Hove
Shoutout po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Madam, salamat sa mga masasarap na recipe mo. Try ko po yan. Mukhang masarap. Shoutout po sa inyo, ma'am. Grace Hobe. Ang sabi niya, good morning. Thank you. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Mariza Bombales. Thank you, kawaray-waray din po ako. Talagang ginagawa ko din ang tinda ng kakanin. Salamat sa bagong toppings na palitaw, nakakagutom. Ayan. Look yummy, sabi ni Erlinda Abrel. Shoutout po sa inyo, Ma'am Erlinda Abrel, 2559. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at napakasarap nito. Talaga namang ang ating pichi-pichi malagkit na hindi ka na mahihirapan sa pagluto. At shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol, 1631. Palagi pong nanonood. Shoutout po sa inyo at sa family niyo, Ma'am. Wow, malagkit. Pichi-pichi, nakakatuwa naman. Just nakakaiba yan. Matry nga. Favorite ko yan. Malagkit. Thank you sa new recipe. Sure. Blessed morning. Thank you, Ma'am. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lily Marmol. Talagang walang sawa at walang absent sa pagpapa-shoutout si Ma'am Lily Marmol. At shoutout din po natin si Hilchilalarcon. Hilchilalarcon. Ang sarap naman yan, Ma'am Jazz. Shoutout po sa inyo. Paano po pa ito basahin? Hilchilalarcon, 1471. Shoutout po sa inyo. Ginamoris Teriala, 150. Wow, nagawa ko niyan pangbenta, maliit kong merienda, store. Blessing po, Ma'am Jazz. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Gina Moniterial at si Sheila Gongora, 927. Hi sa inyo, Ma'am Sheila Gongora. Shoutout po sa inyo, Ate Jazz. Nung nagawa ko ng labnaw lang. Ay, Ma'am, kapag ka ganun po ay kulang po kayo sa gata at baka naman po ang gata nyo ay hindi siya pure gata at may halong tubig. Kaya ganun. At kung ganun ay kulang din po siya sa asukal. Kaya naman mag-try ulit kayong magluto at tansyahin nyo na lang po ito. At kayahin nyo po kung paano ako magluto. At shoutout din po natin si Cherry Mijares. Plastic pa ba ilalagay? Okay lang ba kasi may gatas sa toppings? Plastic, may dahon ng saging. Ma'am, kung ito po ay ang ating malagkit pichi-pichi, kailangan niyo po i-separate ang inyong condensed milk. At shoutout po natin si Annalisa Salvador. Shoutout po sa inyo, Ma'am Annalisa Salvador. Thank you so much, kawaray. Ang galing niyo po sa mga kakanin. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at sa family niyo. Thank you sa panonood niyo at pagko-comment niyo dito sa aking YouTube channel. At syempre, shoutout din po natin na ang nagpapa-shoutout na si Lorna Ambatali, 2919. Napakahusay niyo po sa mga recipe, Ma'am. Thank you for sharing. Ulitin ko, Ma'am Lorna Batali. Shoutout po sa inyo at thank you sa panunood nyo sa aking YouTube channel at lagi po kayong mag-ingat, Ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Flor Delisa Tan. Ayan. Thank you, Ma'am. Shoutout po sa inyo, Ma'am Flor Delisa Tan. Gagayahin ko ito, Madam ba? Madam ha? Pwede? Opo naman. Gayahin niyo po yan at pwede niyo pong pagkakitaan ang ating napakasarap na whole egg leche flan. Kung gusto niyo pong mas pa-level up at hindi kayo mahirapan sa pagluto, dalawin niyo po ang iba't iba kong recipe kung paano magluto ng leche flan na hindi ka na magluluto pas gamit ang steamer. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Sol Meripolo at si Ma'am Bian Vandela Lanto. Ayan. Ma'am Bian Venida Lanto at si Sol Maria Polo. Shoutout po sa inyo. Gusto kong gumawa mo lalo na dyan sa iba ang kulay ng lumpia wrapper. Ayan. Thank you po at salamat sa papa-shoutout nyo. At shoutout din po natin si Arcelis 5. Salamat, Ma'am Asmin. Mas marasa kitaon. Ma'am, try ko po ito lutuin. God bless. Ayan. Ibig sabihin ito si Ma'am Arcelis 5 ay taga Samar din po ito. At si Janita Springhels. Ito, Janita Springhels 25. Ma'am Janita Springhels. Matry itong recipe mo, kawaray. Looks good. God bless watching from New
England, Maine, USA. Pa-shoutout ma'am, kawaray, ayan ma'am, shoutout po sa inyo dyan, Janita Springles, shoutout po sa inyo at lagi po kayong mag-iingat. Thank you and God bless po sa panonood nyo sa akin. At syempre, shoutout din po natin si si Sir Giza Martinez. Wow ma'am, ang galing nyo po, subukan ko po ma'am, panay na ako nanood sa iyo at saka ma'am, explain mo talaga. Thank you sir sa panonood niyo po sa aking YouTube channel at walang sawang pagko-comment niyo. At syempre, shoutout din po natin, baka magtampo ang nagpapa-shoutout na si Erlinda Abriel, 2559 Loxiame, si Don Holio Lupis, ayan, Don Holio Lupes. Ang sarap naman yan, niluluto mo. Thank you. At i-shoutout din po natin si user RF6. Try ko po yan. May dagdag naman po, may recipe. Salamat po. At si Marisa Bumbales. Salamat sa bagong twist ng sapin ng peach. Ayan, shoutout po natin ang lahat ng mga nagko-comment. Ayoko pong kaligtaan ng mga nagko-comment at baka magtampo silang lahat. At syempre, ayoko namang mangyari yung magtampo sila. At si Ma'am Rosemary Filisanan. Good morning. Masarap po yan. Gagawin ko po yan. Ayan, Ma'am Rose Filisanan. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Thank you sa panonood nyo at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. At syempre, si Sagayap Terry, hindi natin makakalimutang i-shoutout si Ma'am Sagayap Terry 2057. Mamaya, Ma'am, lutuin ko po yan, pichi-pichi malagkit. Wow, ang sarap naman yan, paborito ko yan. At si Rose Lenny Lema 8159. Wow, talaga namang nakakatakam. Gusto kong magluto. Yan, shoutout po sa inyo, Ma'am Roseline Lim at si Ma'am Sagayap Terry. Thank you sa panunod nyo. Hanggang sa susunod kong vlog at sa aking recipe. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.